Good morning. Good morning. It's coffee time with God. Amen. Okay, ang ating gospel reflection for today, teaching about the law. It is taken from Matthew 5, verses 17 to 19. Okay, let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have come not to abolish, but to fulfill. Amen, I say to you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter or the smallest part of a letter will pass from the law until all things have taken place. Therefore, whoever breaks one of the least of these commandments and teaches others to do so will be called least in the kingdom of heaven. But whoever obeys and teaches these commandments will be called greatest in the kingdom of heaven." The Gospel of the Lord. To you, Lord Jesus Christ. Naano ko dun sa yung word na least of these commandments. Kasi pag sinabing least, so ibig sabihin, ganun ka-importante yung commandments ni God na sinasabi dito. Kasi sinabi niya, yung konti doon na hindi mo masabi ng tama, no? Yung hindi mo maturo sa iba o mali ang maituro mo, kahit yung pinakamaliit, magiging list ka, no? Sa listahan ni God, no? Yung pagpunta sa langit. Talagang kailangan bigyan natin ng importance lahat ng sinasabi ni God sa atin. Kasi nga, di ba, ulitin ko ulit na kahit na gaano kaliit yun, apektado talaga yung pag-proclaim natin sa iba. Kasi ano yun hinahawaan natin sila ng mali. Yun yung nakuha ko dito na sinasabi ni Jesus na very important yung kanyang mga commandments that we should follow it to the letter. Maingat tayo doon sa ating mga tinuturo sa iba kasi pagka yan ay nagkamali, pwede silang ma-lead to kapahamakan, no? Mali ang kanilang ginagawa. Pati yung kaliit-liitang mga salita doon sa mga sinasabi ng ating Panginoon, importante yon para wala tayong mailigaw. Amen. Okay. Sa akin naman, nakabaligtaran na na-pick up ko yung greatest. Lahat tayo is aiming to be the greatest. Pero dalawang klase yan. The greatest in the kingdom of heaven or greatest on earth. Yan. Medyo mahirap yan. So ang basehan lang, if we want to be the greatest in the kingdom of heaven, sabi, sumunod tayo
at ituro natin yung mga commandments ng ating Panginoon sa iba. Siguraduhin lang natin. That's why, sabi ni Jesus, kaya siya dumating dito because gusto niyang ma-fulfill lahat ng mga iniutos sa atin ng Diyos. Yun yung kanyang isang goal. Okay, so yung word na greatest, opposite yun ng least, di ba? So yung greatest, ang sabi mo na importante yon para sa atin kasi yun yung ating aim to follow the word of God, no? Yung words niya. So para maging greatest ka, kailangan yung commandments ni God sundin mo talaga to the letter to be worthy of His kingdom. Yan. Okay, so yung message naman para sa akin, yun nga sabi ko na, lahat sundin natin kasi andun lahat nung katotohanan. Pag hindi natin yun sinunod, hindi mangyayari sa atin yung nangyari kay Jesus Christ. Kasi follower tayo di ba? Susundin natin. Wala tayong kailangan ipagpaliban. Sinabi pa niya dito na gawin mo yung commandments lahat. Kasi pag ginawa mo lahat yun, automatic yun ang matuturo mo rin lahat ng tama sa iba. Amen. Even the smallest part of the word na itinuturo niya sa atin, dapat yun talagang sundin natin. Pagka nga naiisip ko yun, ang hirap, Kasi ang dami niya, buong Bible. And we might not be able to understand everything. Kaya nga ang ating Panginoon, ito yung nasabi ko, it is a mystery for us to follow even the smallest part of the commandment ng ating Panginoon. Parang hindi ko ma-imagine na lahat yun ay maintindihan ko. So that, ang parang pampalubag loob is the Word of God Himself assuring us na tutulungan tayo ng Holy Spirit para hindi tayo maligaw. In fact, meron nagtanong sa ating Panginoong Jesus na sa dami-dami ng mga batas, ano ba ang pinaka-importante diyan? Di ba? Nagbigay si Jesus very, very good guide sa atin para gaano man karami ang batas na yan, basta tandaan lang natin dalawa na yun, we will not be misled. Ayun sabi, love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. And love And love your neighbor as yourself. Yan. Yan dalawang yan can simplify everything. Kaya nga, kung halimbawa meron kang, balik ka lang doon sa utos ng Diyos na yan. Do you really love God? Talagang buong buo? And your neighbor as yourself. Nagpadala pa siya ng katulong natin, ng Holy Spirit, para hindi tayo mako-confuse. Kasi nandyan lagi naman ang demonyo to confuse us, to deceive us doon sa mga katotohanan. So yun yung siguro ang message sa atin dyan. Huwag kang mag-alala because I have promised you that I will always be by your side. Itong ginagawa natin na gospel reflection, parang nagkakaroon ako ng confidence doon sa ginagawa ko because unti-unti nagkakaroon ako ng malawak na pag-unawa doon sa mga kautusan ng ating Panginoon because there are so many things na ang hirap talagang gawin. Yun lang sinasabi na deny yourself. Hirap niyan. Yung sinasabi rin niya na love your enemy. Ang hirap niyan. Yung pagpapatawad na walang kondisyon. Parang everything kailangan patawarin mo paulit-ulit, paulit-ulit. Yan ang mga mahirap intindihin. Pero because of the Holy Spirit guiding us, we believe that nothing is impossible with God. Yan. So, sa amin talagang malaki na itutulong itong gospel reflection. That's why sa lahat ng mga
nag-serve sa simbahan. It is not a matter of talagang sobra-sobrang pinapagod mo yung sarili mo. God has given you yung mga graces, no? And kung ano yung grace na or giftedness na binigay sa'yo, yun ang ibahagi mo. God does not ask you to share more than what God has given you freely. Para hindi naman tayo masyadong nabibigatan because God knows our limitation, God knows our weaknesses. What I have given you, maximize and do it with your own heart, with your own soul, with your own strength. And the goal is to glorify God in everything that we do and plan. Yeah. So sabi nga ni June na alam ni God yung giftedness natin kasi siya yung nag-create sa atin. So alam din niya lahat ng difficulties natin, weaknesses, lahat po yun. Ngayon tayo naman, mararamdaman natin yung gift na binigay or talent na binigay sa atin. Kasi magiging at peace tayo at magiging masaya tayo while serving. Na kunyari nagsiserve ka, hindi ka masaya, nagtataka ka, bakit kaya hindi ako masaya? Hindi yun hanapin mo sa tao o hanapin mo sa ibang bagay, kundi tanungin mo yung sarili mo. Lord, ito ba yung gift na binigay mo sa akin? Itong ginagawa ko dito sa church o ginagawa ko sa kung ano man mission ang ginagawa mo, 'di ba? At hindi ka masaya, no? Ginagawa mo naman tama, 'di ba? Wala namang kumukontra sa iyo, pero bakit parang hindi ako masaya? There is something na nagbumubulong sa iyo, no? So siguro kailangan ka lang mag-reflect pa at isipin mo at isurrender mo. Siguro parang sabi kasi niya giftedness, no? Parang pinipilit mo yung sarili mong gawin yun. Hindi naman pala yun yung gift mo. Kaya hindi ka masaya. Dahil hindi pala yun. So siguro, ano mo pa rin, magdasal ka pa rin, huwag kang malungkot kasi makikita ni God sa heart mo na gustong-gusto mo nang gawin kung ano yung gusto mong ipagawa. So, isurrender mo na lang. Sige, Lord, isusurrender ko sa iyo itong buhay ko, kung ano man itong gusto mong pagawa sa akin. So, pagkas nag-surrender ka kasi, hindi mo na pinipilit gawin yung hindi mo naman giftedness o hindi mo naman talaga kaya gawin. Yeah. So ngayon, makikita mo na ngayon na magfo-flow na ngayon yung grace sa'yo kasi nag-surrender ka na. Minsan kasi tayo, gawa, parang dahil kunyari, lalo na sa simbahan, nagsiserve ka doon. Akala mo na okay ka na, ay, okay na to kay God, gano'n. Pero tanungin mo yung sarili mo, masaya ba ako? Or pag may nagawang hindi maganda, maiinis ba ako? Or pag may pumuna sa'yo, bakit ako pinupuna? Pero pag may pumuro sa'yo, lumalaki naman ang ulo mo. Lahat yon wala ang Holy Spirit doon. Kasi ang tinitingnan mo, yung feeling mo na ikaw ang napupuri, ikaw yung naano. Ang dapat is, pag may ginawa ka, si God ang nakikita, hindi ikaw. Kaya yung mga tao minsan bumabalik. Kasi akala mo ikaw nakikita, hindi si God ang nakikita, no? Pag ganun ang naramdaman mo, lumalabas na yung giftedness mo doon kasi gumagalaw ka na eh. Masaya ka na eh. No? Tapos gumagalaw ka na hindi ka na nag-iisip. Paano ba ito? Ano, yung para kang na-stress. Hindi na. Magiging natural na. Kasi sinabi mo na God, let go and let God. Yan. Let go. No? Alisin mo na lahat. And let God do everything for you, especially when you are serving Him. Kasi that's for Him not for yourself. Yan. Minsan na naisip ko rin nagkakasabay-sabay minsan yung mga request sa atin. Di ba? Meron tayong ika-counsel. Patapos mamaya meron naman tumatawag dahil merong tulungan siya in his service, mga kasama natin. Mamaya meron naman tayong tatawag yung pamilya natin na merong gusto rin tayong makausap. And
Minsan, Sabay-sabay. na-stress tayo that we cannot do it all at the same time. Hindi tayo pareho na ating Panginoong Jesus na available siya anytime, anywhere. Di ba? Meron siyang ganun eh. Tayo, we have some limitation. Kaya minsan, kung iniisip natin yung ganun, that it is making us stressful, na na-stress tayo. And na kokonsensya pa tayo, kasabay na yun. Ito si ganito, hindi ko natulungan. Ito si ganito, hindi ko siya naharap. And sabi nga, this is also a time na tayo ay nag-iisip ng ano ba uunahin ko sa kanila. But I can paano ang gagawin ko when ang time is limited? Limited ang time eh. Di ba yung iba, ang dami-dami nilang mga organization. So, limited ang time. Eh, lahat yun gusto merong ine-expect sa'yo that you are part of this organization. Meron kang role dito. Meron kang task na nag-commit ka naman. So ito yung minsan, di ba, meron tayong formation how to yung tinatawag natin, my time with God is the God of my time. Ibig sabihin, ang minsan yung management ng ano natin, ng time natin, allocation of our time, nasa atin din. Because tanggap tayo ng tanggap, alam naman natin ang ating limitation. So we cannot just, no, kailangan mo i-discern, alin ba rito ang pinagagawa sa atin ni God. Yun yung ano eh. And we do not want, ang pangako natin, Panginoon, dapat masaya ka when you are doing or serving me. Pero kung nai-stress ka, that means you are not doing what I want you to do. Yun. Yan yung ano, yan yung mga lesson namin. Kaya nga minsan, pagka talaga nagkasabay-sabayan, Lord, alin ba uunahin namin dito? Ayun. And huwag kang ma, ma-disappoint because you are not able to help that other person. Minsan we have to make some decision. Bibitawan ko ito because hindi na kaya ng aking parang time na binigay sa akin. Kaya hindi ko na muna gagawin ito. Let others do it for me. Hindi naman yan hindi naman yan yung sinasabi na pagka binigay ko sa iyo, Ikaw dapat mo. ikaw ang gumawa. You should also learn how to parang humingi ng tulong sa iba na kasama mo sa community. Di ba? Sa atin, yun ngayon yung ating iniisip eh. Paano ba natin masusustain yung mga nagtatrabaho dun sa kapihan, yung mga nagsiserve sa kapihan? Lahat tayo should have only a simple task. But what can we do to make it so great? Serve with great love. Gano'n man kasimple yan. Yun yung ating gustong i-achieve. Great love in everything that we do. Yan. Okay? So, mararamdaman po nyo yan lahat. Lahat po nung sinabi ni June, na sabi niya i-delegate, yan. Mararamdaman mo naman yun eh. Kung ikaw yung nag-uutos o si God, meron peace, no, sa gagawin mo o sa decision na ginawa mo. Amen. Okay, so again, see you tomorrow here in Coffee Time with God.